maraming seniors ang nagigising isang umaga na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito sakit na matindi, hindi rin ito kirot na malinaw ang pinanggagalingan. Pero ramdam mo na may kulang, parang hindi buo ang lakas. Parang kahit wala ka pang ginagawa, pagod ka na agad. Ang katawan ay mabigat, ang isip ay mabagal, at ang tanong na madalas pumasok sa isip ay ito, normal lang ba ito? Kadalasan sinasagot ng senior ang sarili niya ng ganito. Ganito na siguro talaga kapag tumatanda. Wala na tayong magagawa. Pero dito nagsisimula ang maling paniniwala. Dahil hindi lahat ng panghihina ay normal na bahagi ng pagtanda. May mga panghihina na senyales, may mga panghihina na paalala, at may mga panghihina na pwedeng maiwasan kung maaga mong napansin. Sa unang bahagi ng video na ito, hindi muna tayo magbibigay ng solusyon, hindi muna tayo magmamadali. Ang gagawin muna natin ay unawain kung paano dumarating ang panghihina sa araw-araw na buhay ng isang senior. Hindi sa ideal na sitwasyon, hindi sa araw na malakas ka, kundi sa karaniwang umaga, karaniwang tanghali, at karaniwang gabi na may kasamang pagod at minsan panghihina ng loob. Karaniwan nagsisimula ang lahat sa paggising. Pagkatapos ng edad 70, ang katawan ay hindi na kasing bilis gumising gaya ng dati. Kapag bigla kang bumangon mula sa kama, maaaring makaramdam ka ng hilo, panghihina o panlalambot ng tuhod. Maraming seniors ang natatakot kapag nangyari ito. Iniisip nila na baka may sakit sila o baka senyales ito ng mas malala. Pero sa maraming pagkakataon hindi ito sakit. Ito ay senyales na ang katawan ay kailangan ng oras. Pagkatapos ng edad 70, mas mabagal na ang adjustment ng katawan. Ang dugo ay hindi agad umaakyat. Ang balanse ay hindi agad bumabalik. Kaya kapag minadali mo ang sarili mo, mas ramdam ang panghihina. Kapag nagising ka, huwag mong ituring ang sarili mo na parang bata pa. Umupo muna sa gilid ng kama. Ipatong ang mga paa sa sahig. Huminga ng dahan-dahan. Ibigay mo sa katawan ng ilang sandali para sumabay ang isip at galaw. Maraming seniors ang nakakapansin na kapag ginawa nila ito, mas kaunti ang hilo at mas magaan ang pakiramdam kapag tuluyan na silang tumayo. Pagkatapos bumangon, mahalagang pakinggan ang katawan mo. Hindi lahat ng araw ay pare-pareho ang lakas. May mga umaga na mas magaan ang pakiramdam. May mga umaga na mas mabigat. Ang problema ay kapag pare-pareho ang inaasahan mo sa sarili mo araw-araw. Kapag mabigat ang katawan, pero pinipilit mo pa ring gawin ang dating dami ng gawain, dito nagsisimula ang unti-unting panghihina. Kapag pinilit mo ang katawan sa araw na hindi ito handa, may bayad ito kinabukasan. Mas masakit ang kasukasuan, mas mabagal ang kilos, mas mabigat ang pakiramdam. At kapag paulit-ulit itong nangyari, unti-unting nababawasan ang lakas mo sa kabuuan. Pero kapag tinanggap mo na may mga araw na kailangan mong bumagal, mas nagiging tuloy-tuloy ang lakas sa mga susunod na araw. Ang pakikinig sa katawan ay hindi katamaran. Hindi ito pagsuko. Ito ay pag-iingat. Maraming seniors ang mas tumatagal ang lakas, hindi dahil mas malakas sila, kundi dahil marunong silang mag-adjust. Pagdating ng umaga, kadalasan ding lumalabas ang isa pang dahilan ng panghihina. Ito ay ang kakulangan sa galaw. Maraming seniors ang halos buong umaga ay nakaupo, kakain ng almusal, uupo, manonood, hihiga sandali. Walang masama sa pahinga. Pero kapag kulang ang galaw araw-araw, unti-unting humihina ang katawan. Kapag hindi ginagamit ang mga kalamnan, nasasanay itong maging mahina. Hindi ito agad mararamdaman. Hindi ito biglaan. Pero darating ang panahon na kahit simpleng pagtayo o paglakad ay parang mabigat na. Kaya mahalagang magkaroon ng kahit kaunting galaw sa umaga. Hindi kailangang mabilis, hindi kailangang matagal. Kahit simpleng pag-iunat ng katawan o paglakad sa loob ng bahay ay sapat na para paalalahanan ng katawan na kailangan pa itong gumalaw. Pagdating ng tanghali, maraming seniors ang nakakaranas ng biglang panghihina. Minsan inaantok, minsan parang nawawala ang sigla.
Dito pumapasok ang papel ng pagkain. Maraming seniors ang kumakain ng mabilis o minsan ay konti lang dahil wala nang ganang kumain. Kapag kulang ang sustansya, kulang din ang lakas. Hindi ito agad mararamdaman sa isang araw, pero sa paglipas ng mga linggo at buwan, dahan-dahan itong lumalabas bilang panghihina. Hindi lang kung ano ang kinakain ang mahalaga. Mahalaga rin kung paano ito kinakain. Kapag nagmamadali ka, nakatayo, o maraming iniisip habang kumakain, mas nahihirapan ang katawan na tanggapin ang nutrisyon. Kapag kakain ka, gawin mo itong pahinga. Umupo ng maayos. Nguyain ng mabuti ang pagkain. Bigyan mo ang katawan ng oras para tumanggap ng lakas. Pagdating ng hapon, mahalagang magkaroon ng maagang pahinga. Hindi ito kailangang tulog. Kahit ilang minutong tahimik na pag-upo o paghinga ay malaking tulong na. Maraming seniors ang naghihintay munang mapagod bago magpahinga. Sa edad na ito, mas epektibo ang pahinga bago ka tuluyang mapagod. At pagdating ng gabi, dahan-dahan mong ibaba ang bilis ng kilos. Ang biglaang pagod bago matulog ay madalas nagdudulot ng hirap sa tulog. Kapag unti-unti mong binabagal ang araw, mas nagiging handa ang katawan sa pahinga. Lahat ng ito ay bumabalik sa isang mahalagang paalala. Ang panghihina ng katawan ay hindi kaaway. Ito ay mensahe. Kapag pinakinggan mo ito ng maaga, mas may lakas ka bukas. Kung umabot ka dito at ramdam mong kailangan mong pakinggan ang katawan mo araw-araw, kung naiintindihan mo na hindi lahat ng araw ay kailangang pare-pareho ang lakas, i-type mo sa comments ang salitang ito. Dahan-dahan. Sa ikalawang bahagi, ipagpapatuloy natin ang usapan kung bakit may mga araw na pakiramdam mo ay maayos ang lakas mo, tapos bigla na lang darating ang araw na parang ubus na ubus ka kahit wala ka namang ginawang kakaiba. Maraming seniors ang nalilito dito. Iniisip nila na baka pabago-bago ang sakit nila o baka may malala nang nangyayari sa loob ng katawan. Pero sa maraming pagkakataon, ang dahilan ay mas simple at mas malapit sa araw-araw na buhay. Pagkatapos ng edad 70, ang katawan ay mas sensitibo na sa maliliit na pagbabago. Ang dating simpleng puyat, dating maliit na stress, o dating kakulangan sa tubig ay mas ramdam na ngayon. Kaya may mga araw na akala mo ay maayos ka, tapos kinabukasan ay bigla kang manghihina. Hindi ito dahil bigla kang tumanda sa isang gabi. Ito ay dahil may mga bagay na unti-unting naiipon sa katawan. Isa sa mga madalas na dahilan nito ay kakulangan sa tubig. Maraming seniors ang hindi sanay uminom ng madaming tubig. Minsan, ayaw nilang madalas umihi. Minsan, hindi sila nauuhaw. Minsan, nakakalimutan lang talaga. Pero kapag kulang ang tubig sa katawan, bumabagal ang daloy ng dugo. Mas kaunting oxygen ang napupunta sa mga kalamnan at utak. Ang resulta ay panghihina, hilo, at minsan pakiramdam na parang lutang ang isip. May mga seniors na nagsasabing sapat na raw ang kape o tsa. Pero ang katawan ay may ibang tingin sa tubig. Hindi napapalitan ng kape ang tubig. Kapag hindi sapat ang iniinom mo, kahit maayos ang pagkain mo, makakaramdam ka pa rin ng panghihina. Minsan sapat na ang paalala na uminom ng kaunting tubig sa umaga, kaunting tubig sa tanghali, at kaunting tubig sa hapon. Hindi kailangang madami agad. Dahan-dahan lang. Isa pang dahilan kung bakit may mga araw na biglang nanghihina ang katawan ay ang sobrang tahimik na stress. Hindi ito yung stress na may sigawan o problema. Ito yung stress na iniipon. Iniisip mo ang kalusugan mo. Iniisip mo ang pamilya mo. Iniisip mo ang mga bagay na hindi mo na kontrolado. Kahit tahimik ka lang, ang isip mo ay hindi nagpapahinga. Kapag ang isip ay laging may iniisip, ang katawan ay napapagod din. Maraming seniors ang hindi sanay magsabi na sila ay stressed. Iniisip nila na stress ay para lang sa mga nagtatrabaho. Pero ang stress ay hindi tumitingin sa edad. Kapag araw-araw ay may dinadala ang isip, dahan-dahan itong lumalabas sa katawan bilang panghihina. May mga araw na pagkagising mo pa lang ay parang pagod ka na. Hindi dahil kulang ka sa tulog, kundi dahil hindi nakapagpahinga ang isip mo. Kaya mahalagang bigyan ng oras ang sarili mo na maging tahimik. Kahit ilang minuto lang ng pag-upo ng walang iniisip. Walang cellphone, walang balita, walang problema, tahimik lang.
Isa pang bagay na madalas hindi napapansin ay ang bilis ng kilos sa maghapon. May mga seniors na sa isang araw ay gagawin lahat kapag may lakas sila. Maglilinis, maglalaba, magluluto, mag-aayos. Iniisip nila na mas mabuti nang tapusin lahat habang kaya pa. Pero ang nangyayari, nauubos ang lakas sa isang araw, tapos ilang araw silang babawi. Pagkatapos ng edad 70, mas epektibo ang dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Kapag hinati mo ang gawain sa iba-ibang araw, mas masustena ang lakas mo. Hindi ka biglang manghihina, hindi ka biglang mapapagod. Ang katawan ay mas gusto ang pantay na galaw kaysa bigla ang buhos ng pagod. May mga seniors na nagsasabing tamad daw sila kapag hindi nila ginagawa lahat sa isang araw. Pero ang totoo, mas matalino ang marunong maghati ng lakas. Ang lakas ay parang ipon. Kapag ginastos mo lahat sa isang araw, wala kang natitira kinabukasan. Pagdating sa hapon, maraming seniors ang biglang nakakaramdam ng panghihina. Minsan ito ay dahil sa pagbaba ng asukal sa dugo. Minsan dahil sa kakulangan sa pahinga. Minsan dahil sa simpleng gutom. Kapag hindi ka kumakain sa tamang oras, bumababa ang enerhiya ng katawan. Kahit simpleng merienda ay malaking tulong na para maiwasan ang biglang panghihina. Hindi kailangang matamis, hindi kailangang marami. Kahit isang saging, isang hiwa ng kamote, o kaunting biskwit ay sapat na para suportahan ang katawan. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaang sobrang bumaba ang enerhiya mo. Isa pang dahilan ng biglaang panghihina ay kakulangan sa pahinga sa tamang oras. Maraming seniors ang naghihintay munang mapagod bago magpahinga. Kapag ganito, mas matagal bago makabawi ang katawan. Mas mabuting magpahinga ng kaunti bago ka tuluyang mapagod. Kahit 5 minutong pagupo at paghinga ay malaking tulong na. Sa gabi, mahalagang mapansin kung paano ka naghahanda sa pagtulog. Kapag punong-puno ang araw mo ng pagod at isip, mahirap makatulog ng maayos. Kapag kulang ang tulog, mas ramdam ang panghihina kinabukasan. Kaya ang paghahanda sa gabi ay paghahanda rin para sa lakas ng bukas. Lahat ng ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang panghihina ng katawan ay hindi lang dahil sa edad. Madalas ito ay resulta ng maliliit na bagay na paulit-ulit nangyayari, araw-araw. Kapag napansin mo ang mga ito at dahan-dahan mong binago, mas nagiging pantay ang lakas mo sa buong linggo. Kung nandito ka pa hanggang ngayon at naiintindihan mo na ang lakas ay kailangang alagaan araw-araw, kung ramdam mo na kailangan mong baguhin ang bilis at hati ng gawain mo, ay type mo sa comments ang salitang pantay na lakas. Sa ikatlong bahagi, dahan-dahan na nating ilalapit ang usapan sa mga dahilan ng panghihina na mas tahimik pero mas malalim ang epekto. Ito yung mga bagay na hindi agad napapansin dahil wala namang malinaw na sakit, wala namang matinding kirot at wala ring dramatikong senyales. Pero araw-araw unti-unti nitong binabawasan ang lakas ng isang senior. Maraming seniors ang nagsasabi na bigla raw silang nanghihina kahit maayos naman ang kain at pahinga nila. Kapag ganito ang sitwasyon, kadalasan ang dahilan ay hindi na sa katawan lang. Madalas, may kinalaman na ito sa emosyon at isip. Habang tumatanda, dumarami ang oras ng katahimikan. Mas kaunti ang kausap, mas kaunti ang pinupuntahan, mas kaunti ang ginagawang bago. Sa una, mukhang payapa ito. Tahimik, walang stress. Pero kapag ang katahimikan ay nauwi sa pag-iisa, nagsisimula itong makaapekto sa lakas ng katawan. Kapag ang isang senior ay nakakaramdam ng lungkot, kahit hindi niya ito aminin, bumababa ang enerhiya ng katawan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang isip at katawan ay magkaugnay. Kapag mabigat ang loob, bumabagal ang kilos. Kapag bumabagal ang kilos, mas ramdam ang panghihina. May mga seniors na nagsasabing wala naman silang problema. Pero kapag tinanong mo kung kailan sila huling natawa ng maluwag, kailan sila huling may inabangan sa susunod na araw, doon sila napapaisip. Ang pagkawala ng gana sa buhay ay hindi laging depresyon na halata. Minsan ito ay simpleng pagkawala ng sigla. Ang sigla ay hindi galing lang sa pagkain o tulog. Galing din ito sa pakiramdam na may dahilan kang bumangon. May hinihintay, may kausap,
May ginagawa na nagbibigay saysay sa araw mo. Kaya mahalaga ang kahit simpleng koneksyon. Isang tawag, isang maikling usapan, isang kapitbahay na nakakausap, isang kaibigan na kinakamusta. Kapag ang isip ay may koneksyon, mas nagiging buhay ang katawan. Isa pang tahimik na dahilan ng panghihina ay ang sobrang pag-iingat. Maraming seniors ang natatakot gumalaw dahil ayaw nilang mapilayan, madapa o mapagod. Dahil dito, mas pinipili nilang huwag na lang gawin ang mga dating ginagawa nila. Sa umpisa, mukhang ligtas ito. Pero sa paglipas ng panahon, ang sobrang pag-iingat ay nagiging sanhi ng mas malaking panghihina. Kapag palagi mong iniiwasan ang galaw, mas humihina ang balanse. Kapag humina ang balanse, mas lalo kang matatakot gumalaw. At kapag mas lalo kang natatakot, mas lalong nababawasan ang kilos. Isa na naman itong paikot na siklo. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong pilitin ang sarili mo. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong pumili ng galaw na kaya mo at ligtas para sa iyo. Kahit simpleng paglakad sa parehong oras araw-araw. Kahit ilang minuto lang. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaang mawala ang tiwala mo sa sariling katawan. Isa ring dahilan ng panghihina ay ang kakulangan sa araw. Maraming seniors ang bihirang lumabas. Minsan dahil mainit, minsan dahil pagod, minsan dahil wala namang pupuntahan. Pero ang katawan ay nangangailangan ng liwanag ng araw. Hindi lang para sa bitamina, kundi para sa oras ng katawan. Kapag bihira kang masikatan ng araw, nalilito ang katawan kung kailan dapat gising at kailan dapat magpahinga. Dahil dito, bumababa ang kalidad ng tulog. At kapag bumaba ang kalidad ng tulog, mas ramdam ang panghihina sa maghapon. Kahit ilang minutong paglabas sa umaga o hapon, ay malaking tulong na. Hindi kailangang matagal, hindi kailangang maaraw na maaraw. Ang mahalaga ay may regular na oras na nararamdaman ng katawan ang liwanag ng araw. Maraming seniors din ang unti-unting nawawalan ng gana kumilos dahil pakiramdam nila ay wala na silang silbi. Hindi nila ito sinasabi ng direkta, pero mararamdaman mo sa paraan ng paggalaw nila. Mabagal. Walang sigla, parang walang inaabangan. Ang pakiramdam na mahalaga ka pa rin ay may malaking epekto sa lakas ng katawan. Kapag alam mong may umaasa sa iyo, kahit sa simpleng bagay, mas nagiging alerto ang isip at mas gumagalaw ang katawan. Hindi kailangang malaki ang responsibilidad. Kahit pag-aalaga ng halaman, kahit pag-aalaga ng alagang hayop, kahit simpleng gawain sa bahay na ikaw ang may hawak. Ang pakiramdam na may silbi ka ay nagbibigay ng lakas na hindi galing sa pagkain o gamot. Sa puntong ito, mahalagang ipaalala na ang panghihina ay hindi lang pisikal. Ito ay kombinasyon ng galaw, isip, emosyon at kapaligiran. Kapag isa sa mga ito ay napabayaan, ramdam ito ng buong katawan. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ang mahalaga ay mapansin mo kung alin sa mga ito ang kulang sa buhay mo ngayon. At doon ka magsimula. Kung nandito ka pa hanggang ngayon at ramdam mong hindi lang katawan ang kailangan mong alagaan, kundi pati loob at isip. Kung naiintindihan mo na ang lakas ay hindi lang galing sa muscles kundi galing din sa sigla ng buhay, ay type mo sa comments ang salitang may dahilan. Sa bahaging ito, pag-uusapan natin ang mga maliliit na nakasanayan sa araw-araw na madalas hindi binibigyang pansin ng seniors. Hindi ito yung halatang maling gawain. Hindi rin ito yung agad mong iisipin na dahilan ng panghihina. Pero kapag pinagsama-sama, ang mga maliliit na ito ay nagiging mabigat na dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang lakas ng katawan. Maraming seniors ang nagsasabing wala naman silang binago sa routine nila, pero bigla na lang silang nanghihina. Ang totoo, minsan hindi pagbabago ang problema. Minsan, ang problema ay ang matagal nang nakasanayan na hindi naakma sa katawan ngayon. Isa sa mga ito ay ang hindi regular na oras ng pagkain. May mga seniors na kumakain kapag lang naaalala nila. Minsan maaga, minsan huli, minsan wala. Kapag ganito, nalilito ang katawan.
Hindi nito alam kung kailan darating ang enerhiya. Dahil dito, pababa ng pababa ang lakas sa maghapon. Kapag regular ang oras ng pagkain, mas pantay ang enerhiya ng katawan. Kahit hindi marami ang kinakain, basta may tamang oras, mas kaunti ang biglaang panghihina. Ang katawan ay parang orasan. Kapag alam nito ang schedule, mas maayos itong gumagana. Isa pang maliit na bagay ay ang madalas na pag-skip ng almusal. Maraming seniors ang nagsasabing hindi na sila nagugutom sa umaga, kaya iniinom na lang nila ang kape o tsaa. Sa umpisa, parang ayos lang. Pero kapag palagi itong ginagawa, ang katawan ay nagsisimula ng araw na walang laman. Ang resulta ay panghihina sa umaga at bigla ang pagod sa tanghali. Hindi kailangang mabigat ang almusal. Kahit kaunting pagkain lang ay sapat na para ipaalam sa katawan na oras na para gumising at gumalaw. Kapag sinimulan mo ang araw na may laman ng tiyan, mas buo ang lakas sa buong umaga. Isa pang nakasanayan ng maraming seniors ay ang pag-inom ng kape bilang kapalit ng tubig. Minsan, 3 o 4 na tasa ng kape ang iniinom pero halos walang tubig. Kapag ganito, mas madaling maubos ang tubig sa katawan. At kapag kulang ang tubig, mas ramdam ang panghihina. Ang katawan ay hindi palaging nagbibigay ng malinaw na senyales ng uhaw, lalo na sa edad. Kaya kahit hindi ka nauuhaw, mahalagang uminom ng kaunting tubig sa buong maghapon. Hindi kailangang madami agad, paunti-unti lang pero regular. Isa ring dahilan ng panghihina ay ang mahabang oras ng pagkakaupo. Maraming seniors ang uupo ng matagal, minsan ilang oras nang hindi tumatayo. Kapag ganito, bumabagal ang daloy ng dugo, nanghihina ang mga binti. At kapag tumayo ka bigla, ramdam ang panlalambot at hilo. Hindi kailangang maglakad ng malayo. Kahit pagtayo lang kada ilang sandali, pag-ikot sa loob ng bahay, o pag-iunat ng mga paa ay malaking tulong na. Ang mahalaga ay hindi nananatiling tahimik ang katawan ng sobrang tagal. May mga seniors din na kulang sa pahinga sa gitna ng araw. Iniisip nila na kapag nagpahinga sila, lalo silang tatamarin. Pero sa totoo lang, ang maikling pahinga ay nagbibigay ng lakas. Hindi ito nakakatamad. Nakakatulong ito para hindi tuluyang maubos ang enerhiya. Hindi kailangang matulog ng mahaba. Kahit ilang minutong pag-upo ng tahimik, paghinga ng dahan-dahan, o pagpikit ng mata ay sapat na para makabawi ang katawan. Isa pang bagay na madalas hindi napapansin ay ang ingay at gulo sa paligid. Kapag palaging maingay ang paligid, palaging may bukas na TV, balita o cellphone, hindi tunay na nagpapahinga ang isip. At kapag hindi nagpapahinga ang isip, napapagod din ang katawan. Mahalaga ang kahit ilang sandali ng katahimikan sa maghapon. Walang tunog, walang balita, walang iniisip. Kapag nabibigyan mo ng ganitong oras ang sarili mo, mas nagiging magaan ang pakiramdam ng katawan. May mga seniors din na sanay magpuyat. Minsan dahil sa panonood, minsan dahil sa cellphone, minsan dahil sa pag-iisip. Kapag palaging kulang ang tulog, kahit hindi mo agad maramdaman, unti-unti nitong binabawasan ang lakas mo. Ang tulog ay hindi luho, ito ay pundasyon ng lakas. Kapag inaayos mo ang oras ng pagtulog, inaayos mo rin ang lakas ng katawan kinabukasan. Sa puntong ito, makikita natin na ang panghihina ay hindi palaging dahil sa isang malaking problema. Madalas ito ay dahil sa maraming maliliit na bagay na pinagsama-sama. Kapag unti-unti mong inayos ang mga ito, unti-unti ring bumabalik ang lakas. Hindi mo kailangang baguhin lahat agad. Pumili ka lang ng isang oras ng pagkain, isang baso ng tubig, isang maikling pahinga. Kapag nagawa mo ito araw-araw, mararamdaman mo ang pagbabago. Kung nandito ka pa hanggang ngayon at naiintindihan mo na, ang maliliit na gawain ay may malaking epekto sa lakas ng katawan. Kung handa kang baguhin kahit isang simpleng nakasanayan simula bukas, ay type mo sa comments ang salitang maliliit na bagay. Sa huling bahagi, dahan-dahan nating pagsasamahin ang lahat ng napag-usapan. Hindi para bigyan ka ng checklist, hindi para sabihing kailangan mong baguhin ang buong buhay mo, kundi para tulungan kang makita na ang lakas ay pwedeng bumalik
Kapag tinigil mo ang pakikipag-unahan sa sarili mo at sinimulan mong samahan ang katawan mo sa bilis nito ngayon, maraming seniors ang may isang tahimik na problema na bihira nilang aminin. Hinahabol nila ang dating sarili nila. Hinahabol nila ang lakas na meron sila 10 o 20 taon na ang nakalipas. Kapag hindi na nila ito maabot, nadidismaya sila. At kapag nadidismaya sila, mas bumababa ang sigla. Ang katotohanan ay ito. Ang lakas sa edad na ito ay hindi katulad ng lakas noon. Pero hindi ibig sabihin ito ay mas mababa. Iba lang ang anyo. Mas banayad, mas maingat, mas nangangailangan ng pakikipagkaibigan sa katawan kaysa pakikipaglaban dito. Kapag tinanggap mo na hindi mo na kailangang gawin ang lahat sa isang araw, doon nagsisimulang bumalik ang lakas. Kapag hindi mo na sinisisi ang sarili mo sa mga araw na mabigat ang pakiramdam, mas nagiging magaan ang mga susunod na araw. Ang lakas ay mas madaling bumalik sa katawan na hindi hinuhusgahan ang sarili. May mga seniors na nagsasabing pakiramdam nila ay palaging huli na parang kung ngayon pa lang sila mag-iingat, wala na ring silbi. Pero ang katawan ay hindi ganoon mag-isip. Ang katawan ay tumutugon kahit sa maliliit na pagbabago. Kahit sa edad na ito, kaya pa nitong umangkop. Kapag araw-araw mong binibigyan ang katawan ng tamang galaw, tamang pagkain, tamang pahinga, at tamang katahimikan, unti-unti itong nagiging mas tiwala sa sarili. At kapag ang katawan ay may tiwala, mas bihira ang biglaang panghihina. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang paggawa ng sarili mong ritmo. Hindi ritmo ng kapitbahay, hindi ritmo ng anak mo, hindi ritmo ng nakasanayan mo noon, kundi ritmo na akma sa lakas mo ngayon. May mga araw na mas maikli ang kaya mong gawin. May mga araw na mas mahaba. Pareho lang itong tama. Kapag gumawa ka ng schedule na hindi masikip, mas kaunti ang pagod. Kapag may puwang ang pahinga sa araw mo, mas pantay ang lakas. Kapag hindi mo sinisiksik ang sarili mo sa oras, mas kaunti ang panghihina. Isa ring mahalagang bahagi ng pagbawi ng lakas ay ang pagbibigay halaga sa maliliit na tagumpay. Maraming seniors ang hindi na napapansin ang mga nagagawa pa nila. Nakatuon sila sa mga hindi na nila kayang gawin. Kapag ganito, bumababa ang loob. Pero kapag pinansin mo ang mga maliliit na nagawa mo sa araw na iyon, kahit simpleng pagbangon ng magaan, paglakad ng walang hingalin, o paggawa ng isang gawain ng hindi sumasakit ang katawan, dahan-dahan bumabalik ang kumpiyansa. At kapag may kumpiyansa, may sigla, ang isip at katawan ay magkasama. Kapag pinahihintulutan mong maging sapat ang araw mo, mas nagiging sapat din ang lakas mo. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano kanino man. Hindi mo kailangang ipakita na kaya mo pa ang lahat. Ang mahalaga ay kaya mo ang araw mo ng maayos. May mga seniors din na unti-unting bumabalik ang lakas dahil natuto silang humingi ng tulong. Hindi ito kahinaan. Ito ay katalinuhan. Kapag hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa, mas may natitirang lakas para sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang pagbawi ng lakas ay hindi mabilis. Hindi ito isang linggo lang. Hindi ito isang buwan lang. Ito ay proseso. Pero ang maganda dito, bawat maliit na hakbang ay may epekto. Bawat araw na pinili mong makinig sa katawan mo, mas malayo ang nararating mo. Kung may isang bagay na gusto kong iwan sa iyo sa pagtatapos ng seryeng ito ay ito. Ang lakas ay hindi nawawala bigla. Unti-unti itong humihina. At sa parehong paraan, unti-unti rin itong pwedeng bumalik. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa oras. Ang kailangan mo lang ay makipagkaibigan sa katawan mo araw-araw. Kung umabot ka dito hanggang dulo, ibig sabihin seryoso ka sa pag-aalaga ng sarili mo. Ibig sabihin handa kang baguhin ang bilis ng buhay mo para sa mas maayos na bukas. Kung nandito ka pa hanggang ngayon at ramdam mong may pag-asa pa ang lakas ng katawan mo, kung naiintindihan mo na hindi huli ang lahat at may magagawa ka pa araw-araw, ay type mo sa comments ang 3 salitang ito. May lakas pa. At kung gusto mong mas marami pang ganitong usapan na dahan-dahan, malinaw, at para talaga sa seniors, smash subscribe kung gusto mong mabuhay ng mas maayos pagkatapos ng edad 70.
Salamat sa pakikinig.